Pero yun din yung pinakang naging reason ko kung bakit kailangan umalis ng bansa para may mabago. Baka matus. Hindi naman, I mean, I'm a big dog, step adama muna natural. Big kalmado lang magkari kung may pera na ligal. Yo, what up guys? It's your boy, Hans TV nga pala. Nagbabalik na naman tayo for another episode ko ng podcast interview sa aking mga aspiring rappers ng Pilipinas at not in the Philippines but globally from Croatia. So bago ang lahat, kamusta si Joe Gotti at si ECK? bless. Yo! Anong maganda doon, bless. What inspire you para pumasok sa rap industry? Hindi ko alam, masaya kasi ako eh. Parang nakaka-touch niya talaga ako. So lahat ng mga rappers dyan sa Croatia is good in good terms naman, or kami naman ng mga artists mapurihan lang ng konti, 'di ba? May mga ganun eh. So willing to collaboration with other rappers or Hindi, kami kasing grupo yung nagpapag-participate dito eh. Yun talaga yung mission ko ngayon. I mean, pahingahin yung rap scene dito. Although may mga gumagawa naman na, kaso medyo... So ang nangyayari is Joe Gotti ang nagiging handler ng mga rappers ngayon sa Croatia. So congrats, man, congrats. Siguro, marami pang artist dito na siguro may mga self-out na rin. Ayaw lumabas. Parang naman kasi may ganong artist talaga eh. Alam mo yun kasi parang kasi ako nga naglalabas kaso sobrang bihira. Yun nga siguro may self-out. Kaya naisipan ko rin talaga lumabas. Para na-inspire na, hindi man, talaga gawin natin. Okay na ako. Hindi, welcome kayo lahat sa akin. Pareho lang tayo ng hilig eh. Gawin natin yan. So ibig sabihin, nagre-recording sila or nagbagawa sila ng kanta nila sa mismo sa studio mo? Sa bahay lang siya? Lahat, everything. Ikaw lahat? Music beat, kanta, beat. Oo, sariling beat mo, sariling kanta mo. Hindi siya sarili. I mean, ako yung sumuha, ako yung nagpo-provide ng kanila na binili ko rin sa camera. Sa circle mo ngayon, dumadami ng dahil sa'yo, di ba? Dahil sa... Hindi, yun naman talaga yung mission ko kasi. Kumbaga, kaya ka pahingahin yung rap hindi ko na yung Asian. Panood ko na rin yung mga ibang music nyo eh. So napakinggan ko na rin siya. Ang naging outcome sa akin nun isa, yung music nyo kasi is to inspire eh, di ba? Parang hindi dahil sa nagbagawa ka ng kanta ay para lang masabing rapper ako, sumikat ako sa iba. Di ba? Parang ganon. Yung ginagawa nyo kasi to inspire the other rapper na lumabas sa nila. Bawat artist na lang sa akin, may kanya-kanya silang uniqueness eh. Alam mo, ito magaling sa love song, ito magaling sa ano. Kumbaga, nakikita ko na yung kaya nilang gawin. Okay. Hindi ko, kaya ako rin sila na hindi, lalabas ko kayong lahat para ma-inspire yung iba na baka nahihiya lang yan, mag-boost ka, pag lumabas kami, di ba? Pero yung about kay ECK, no? Tanungin ko lang si ECK, no? So who inspired you to get inside of the rap industry? Parang gano'n. Because first meet kami nito, before mag-galing, nakakalo ko na siya. Hindi ko na rin siya na talaga siya sa ano. Kaya doon ko rin siya parang kuha ng vision. Saan kayo galing before? Kasi ito real talk to guys sa mga nakikinig sa akin, no? Real talk to. Si ECK nga pala isa sa mga trabaho ko yan before. Isa sa mga katrabaho ko yan before dito sa Qatar. Yan. Nakakamiss yan tropa na yan. Kaya nagulat na lang din ako. Sa totoo lang talaga, nagulat ako napasok ka sa ganyan scene talaga. Kasi hindi ko naisip na Kasi ang nasa isip ko na kasi trabaho. Man, tangina, hindi ko akalain na magiging rapper ka. Tsaka napanood ko yung videos mo, tsaka yung paano ka mag-spit, di ba? Tawag dito, meron ng guidance eh. Alam mo 'yon, meron ng nag-guide sa iyo hindi katulad niyan. Yan si Joe Gotti kasi alam niya na yung alam niya na yung pathway kung paano rhymes paano mag-spit or what, 'di ba? Taon ko talaga siya tinrabaho eh. Oh, 'di ba? Isipin mo 'yon. Taon. Tangina. Kumbaga nakita ko yung saya niya, tsaka willingness na gawin yung ginagawa ko. Hindi lahat ng magandang nangyayari sa akin, paano ko ginagawa, sisir ko sa'yo. Di ba? Nagulat na lang ako na itong 2025. Nag-i-spit ka na. Nag-i-spit na, di ba?
Kasi nakikita ko nung before yung sa mga videos nyo, napanood ko is ano lang siya parang namalabas lang siya, parang kasama lang siya sa music. Di ba? Music video. Kumbaga yung supporta niya, hindi matatawaran yung Oo, supporta men. niya. Yun talaga yun. Ang movement niya tuloy nandiyan siya Men, yun talaga Kaya yun. meron din ako, hindi. Meron ka din. Di ba? Yun ang kagandahan doon, di ba? You inspire people not only for making music, you inspire people para mag-improve sila. Di ba? Ganon yun eh. Di ba? Not only just focus on one thing, parang ganon. Kaya, man, talagang proud ako sa'yo. Proud ako dyan kay ECK na yan kasi at least, di ba, na iba. Di ba? Talagang binigay mo yung hilig mo. And then, congrats din kay Joe Gotti sa mga paparating na mga artist na magiging kasama sa sirkulo mo. Actually, maraming ganda dito. Kumbaga, hindi lang siya malabas kasi nahihirapan ako mag-music. Kumbaga, nag-aaral pa lang ako mag-music. Oo, nandiyan ka na sa pinaka-circulo mo, di ba? Just to improving lang kung paano. Pero looking forward siya in the future, lahat yan mamaniin mo kasi nga, alam mo na yung alam mo na yung pathway kung paano Alam mo na yung pinaka-sikreto. Pero sa mga music videos nyo talaga minsan natutuwa rin ako kasi isipin nyo, hindi naman ganun May mga music video kasi katulad sinasabi ko kapag pag nag-reaction ako. It's not about the music videos It's about the songs that inside of it. Alam niyo 'yon? Kasi 'di ba katulad yan, may mga sarili tayong gawa na kanta pero music video lang iniisip natin just to appearance. Pero walang kwenta yung laman 'Di ba? Sa inyo kasi nung napapakinggan ko is hindi naman siya ganun kahaba pero siksik siya. Mostly ginagawa namin kanta. Real tukan lang. Kumbaga, real shit siya, pero may halong yabang. Kumbaga, papaangasin mo kung paano ka magdala. Diba? Oo. Pero real talk, sinasabi ko dun. Sino ang mga nag-inspirasyon nyo para talaga mag Sino nakamulatan nyo or what? Akin talaga, simula, si Bugoy talaga. Taka na BGK! Man, taka na BGK. Talaga? Bugoy na ko. Hindi, tsaka paano ka rin bumitaw, men? Ganun Ganun ka rin minsan bumitaw Minsan napakinggan kita. Parang alam mo yung kalmado lang siya. Pero may dating yung spit. Di ba? Yun. Salamat. Di ba? Parang alam mo yung kalmado. Kasi katulad din niya kay ECK, bilang beginner, di ba? Yung pag-i-spit niya, na pagiging parang, hindi naman kapares mo, pero nagkakaroon kayo ng resemblance pareho na malinaw yung spit nyo. Kasi may mga spit kasi na, alam mo yun, sa sobrang, hindi mo na maintindihan Di ba? Wala nang laman. Yung sa inyo kasi, men, talagang mahusay, men. And may napanood pa ako, marami kayo, ilang kayo sa grupo? Siguro nasa 8 ata. 8? Men, sige ba yung 8? Paano kayo nagkakasama-sama dyan? Lahat yun, may kanya-kanyang galing sa mga klase ng genre. Kaya hinaasa ako sila dati. Pero meron talaga silang talent. Pero may tanong lang ako, Joe Gotti, So, paano mo hinahandle yung 8 na yun? Siyempre, wala yan. Magkakaiba kayong karakter Di ba? Ang hirap na stress literal. Di ba? Isipin mo magkakaiba. Kasi hindi ko kasi sila tinuturuan lang basta sa music. Kumbaga, discipline sa sarili. Tama yun. Paano mo ilalabas yung sarili mo? Ano yung gusto mo maging character mo? Hindi sa sarili mo. Lahat tinuturo mo sa sarili. Tama yun. Ano nga, struggle din kasi kahit ako nag-aaral pa naman sa yung mga tao nakapalibot sa'yo, sila rin yung magbibigay sa'yo ng lakas ng loob para alam mo yun? Gasolina para Kasi, sabi ko nga is kung 8 kayo, magkakaiba ng karakter yan, napakahirap maghanap dyan na para isabay sa isa pang kulabo. Alam mo yun? So, gawa tayo ng... Hindi, ako nag-aanis din ng kulab tamo ikaw din nag-aanis ng kulab. Kasi hindi ko siya pwedeng tama dun sa isa na hindi sila magtutuwa. Correct. Yun, di ba? Kumbaga, hinihili ko na kung saan sila lahat magaling. Bakit sino pwede magsama? Oo, di ba? Yun nga yun ang pinaka doon. Tsaka ang isa pang ang isa pang nakikita ko is parang talagang lumalaganap ang hip-hop sa Croatia. Kasi isipin mo, hindi lang isa yan Kasi Pilipino mahilig dyan Di ba? Kaya lang, pero syempre, sa pagiging ganyan kasi, sa pagpasok natin sa rap industry, how you handle yung mga critics natin kasi hindi nawawala yung mga kritiko na yan. Actually, marami na akong critics.
Ang dami ko nga na, pero sabi ko, dead ko nga pinagdaanan ng sikat, bakit di ko rin daanan? Tama. Tama yun. Hindi ako nilay. Kumbaga, tinuturuan nila ako i-handle yung sarili ko. Oo, yun talaga yun. Pero lahat sila lahat ng nangyayari, parang turuan ka niyan, depende sa'yo. So, para kay ECK, no? ECK, how you handle the bashing or, syempre, nasa loob ka na ng sirkulo ng hip-hop eh. Di ba? Hindi lang isa nakakapanood sa'yo. Actually, wala naman sa akin. Wala lang sa akin kasi naiintindihan ko naman yung siyempre, pinasok ka. Oo. Tsaka may hirap din kasi. Kasi kasama ng kasama na yan sa reputasyon na pinasok natin eh. Kasama na yan lahat ng inggit, panlalait, para lang to make you feel down. Parang ganon. Kasi real talk talaga, may Pilipino pa mismo ang gagawa. Sabi ko sa kanila, ready mo kayo. Kasi walang imposible. Pwede isa sa kanila sumigat. Correct yan. Sila sumigat. Kumbaga, sabi ko sa kanila, tingnan nyo na yung sarili mo sa malalo. Oo. Tama. Tsaka, wag yun ang tignan yung sarili. Kasi once na pumasok ka sa rap industry at nasa loob ka ng sirkulo ng isang magaling na producer, tignan mo na yung sarili mo na isang diamante na kanyang pinakikinang. Parang ganon. Kasi, kapag ikaw nag-isip ka nag-doubt ka pa ng, hindi ako sumikat, parang ganon. Ibig sabihin, wala kang tiwala doon sa tao naka-discover sa'yo. Parang ganon. Kasi, hindi, sa pinang inulit-ulit ko sa kanila, pag yung magbibigay sa'yo ng opinion, wala rin kwenta, bakit ipapahindig? Mas malapit ka pa nga doon, tingnan mo sarili mo doon, mas may pera pa, ipapahindig mo lang. Correct yun. Mamimili ka na papahindig mo, hindi po pinabigyan ka na ito, ang wak mo, sino ka ba, mas malapit pa ka sa'yo. Hindi. Tsaka yung mga nagsasabing kasi gano'n, isipin lang natin, no? Yung mga nagsasabing gano'n kasi, hindi nila kaya yung ginagawa nyo. Di ba? Isipin mo, paano ka makakagawa ng isang kanta na nagagawin ng mga ordinaryong tao? Ganun lang yun. Hindi ko sinabi na, di ba? Hindi ko sinasabi na yung ibang ordinaryong tao hindi kaya, di ba? Kasi may mga tactics kasi ang isang sabihin natin ang utak ng isang rapper eh. You know how to rhyme, pero hindi mo alam kung paano mo ipapasok. Di ba? Yes. Ganun yun eh. Paano bibitawan sa mic, paano i-deliver. Parang gano'n, di ba? Sila kasi hindi. Basta may masabi sila, bahala na kayo, parang gano'n. Kaya nakakatawa lang din na buong Croatia. Hindi na sila sa gano'n eh. Kaya sabi ko, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, kailangan ready ka. Kasi ilalabas mo sarili mo. Karakter mo, sino ka ba? Diba? So ang tanong ko lang, no? So, nasa loob na kayo ng sirkulo. So, ano nga ba ang kinalakihan ni Joe Gotti at ni ECK? Para hanggang ngayon madala yung pagiging hip-hop nila. Alam mo yun? Kasi may mga streetwise eh. Di ba? Na sa kalye, na doon nahubog, doon natuto, parang gano'n. So, sa inyo dalawa, anong naging para experience nyo? Parang illegal business sa akin, tas kalye din talaga. All goods. Di ba? Hindi nawawala sa streets yun, man. Hindi nawawala sa kasi, pero yun din yung naging reason ko kung bakit kailangan umalis ng bansa para may mabago. Baka matus. Hindi naman, I mean, I'm a big dog, step at the mamuna natural. Pagdating ko ng Qatar, out of nowhere nakakapag-rhyme ako sa English ko. Kasi sinusulat ko sa phone. Agad sa natagpuan ko si Tuesday. Bakit hindi kita natagpuan dito? Sabi ko ay Tuesday. Kaya, ba't di kita natagpuan dito? Si Chris 8 nga eh. Gusto kong imbitahan si Chris 8 na podcast eh. Kaya lang baka busy pa eh. Para, ano ba? Idol ko yun. Face to face. Grabe magsulat. Galing magsulat ng bata na yun. Diba? Lawak. Oo. I'm a big dog, step at the mamuna natural. May kalmado ng magkari, pumipera na ligal. Ano ba sa tunay na buhay si Joe Gotti at si ECK? Sa likod ng mikropono. Experience sa akin eh. Akin, kusinero, kanya-kanya, anong karte dito? Ganun pa rin. Hustle lang, no? Mahilig sa basketball. Lang. So, si ECK, ano si ECK sa likod ng mikropono? Sige lang manood, dito makikita mo mga tunay-tuna buhay, yan laman ang kanta ko. Actually, kusinero na rin kasi. Mm. Pero,
Pero isipin niyo, 'di ba, sa trabaho na nalalabas pa rin natin yung ano natin, hilig natin, hindi dahil sa puro lang trabaho. Tsaka isa yung nagiging outlet natin to release. Tama ba? Dinidisiplina ko sila sa ganun eh. Sabi ko, hindi, hayaan mawala yung gusto nyo maging dahil sa trabaho. Pagka sa trabaho, pag-uwi nyo, kasi usually gawain ng Pilipino pag galing work, cellphone, bistro. Oo, tama. Minomotivate sila na hindi. Kung gawin yung ginagawa ng mga para may magbago. Tama. Kaya kahit pa paano kami, kahit may work kami, kahit pagod, tara, labas tayo, ganyan, isip ng bagong idea, movement. Tama. Kaya nalalabas pa rin namin. Tama ro, may tama doon, may tama. Kaya ang sa akin naman kasi maganda yan. Sino ba ako para magsabi na hindi maganda yan? Kasi isa ako sa mga talaga ako sa naging fan nyo kasi bihira ako makarinig ng mga, alam mo kasi isa ng mga reactor kasi is bihira ng tenga eh. Dinig mo talaga na yung taong to magaling to or what ganun. Although hindi ko sinasabi yung ibang rapper hindi magaling. Yung sinasabi natin na may laman yung sinasabi. May mga rapper na magaling pero hindi maganda yung sinasabi. 'Di ba? Para lang tayo nag-e-enjoy sa mahusay sila parang ganun. Yung sa inyo kasi hindi eh. Yung pinagsasama nyo yung daily life. Kasi natin mapag-isipin ka eh. Daily life, 'di ba? Alam mo 'yon. Kalmado. Hindi may mga speed rap pero mas lamang yung kalmado kasi mas fan ako ng kalmado eh. Mas naiintindihan ko yung sinasabi. 'Di ba? Kasi kapag yung mabilis yung sinasabi, may maintindihan ko ron 3 words lang. Pero hindi mo na maintindihan, 'di ba? Pero hindi ako against speed rap, pero mas maganda yung old school style, kalmado, rhymes, parang gano'n, 'di ba? Yun ang pinakamaganda talaga sa lahat. Old school never dies. Parang gano'n ang 'di ba? Yan. So, Joe Gotti and ECK, may mga abangan ba yung mga fans natin about sa mga bagong release na tracks nyo? Or may mga bago ba kayong lalabas na album? Or meron kayong plano na maglabas ng sariling album? May papalabas na mixtape yun. Yung maganda. Kaso yun nga, siguro 3 kanta pa yung inaayos. Pero hindi mga abangan talaga. Abangan. Maganda. So ano masasabi niyong dalawa about dun sa mga gustong pag-iisa katulad nyo, parang sa mga kababayan natin na OFW na gustong mag-rap pero hindi alam kung paano magsisimula? Kumbaga, especially dito sa Zagreb, kumbaga, hindi dapat silang maigay. Kasi ang nasa isip ko, saka lang mabubuhay, gawin mo na kung ano gusto mong gawin. Kumbaga, sasabihin niya lang yan. Pagpapasin yun. Kumbaga, huwag sila matatakot. So ano naman ang masasabi mo sa mga fans nyo dyan sa Zagreb? Alam ko naman na famous na kayo dyan. Diba? Hindi gusto Man, naniwala kayo sa akin. Alam mo bakit? Once na may man nag-bash sa inyo at may nanlait sa inyo or what, masasakit na salita. Di ba? Nasa mata na kayo ng madla. Ganon yun. Di ba? Ganyan yun. Sabi nila, may nakakilala na rin. Yun ang kagandahan doon. Maraming salamat sa oras na binigay nyo sa akin. Alam ko magkaiba tayo ng oras. Maraming salamat, Joe Gotti, and then ECK, and then doon sa Anim. Anim, no, right? Anim? Sa 6 na hindi natin nakasama. Shoutout sa inyo and then keep moving lang at makinig lang kayo ng makinig kasi hindi lang naman hindi lang yung ginawa or gustong gawin ng dahilan para sa isang tao lang. Pangkalahatan yan. Kumbaga, kung ano yung pagsikat ng isa, pagsikat ng lahat. Parang ganon yun. Di ba? So, yun lang, boss. Maraming salamat, Joe Gotti. And then, teka lang, no? Pero bago yan, syempre, bigyan mo naman ako ng sample dyan. Yo! Big shoutout sa lahat ng movement, hip-hop movement sa Zagreb, Croatia. Shoutout kay Joe Gotti and ECK at sa 6 na sundalo. Shoutout sa inyo lahat dyan. One love. At sa mga mapagpuna, sa mga kritiko, akyo kayong lahat. Padama mo na natural. Bay kalmado lang mag-ari, pumipera na legal. Lahat ng kinikiliw sa may kasama yan dasal. Ang harap ng usapan pare handa sumugal. It's a good day to my man, makikita mo sa kanto. Simple ang suotan, madating na nakasando. Swabe ang abutan, di na kailangang itago. Buhay pinapasarap kaya ko hinahalo. Bitch, you will see me when we're rolling. Smoking joint in the city, see me strolling.
bago mapinaan kayo bolen. Buhay ko ay binabago panoorin. Musika ang tinutulak, iba na hindi nag-rise. Buhay kong inuulat at binibigyan ng class. Dama mo ang pagkatunay, di kailangan magangas. Ang iba napakiman sa kahirapan kumalas. Oh! Jagati! Here we go! Here we go! Let's go, Easy Gay! Pasok! Pagkausok ko ng dramatic, may bagong idea. Buhay na madrama at may halong komedya. Action, para bang ako'y nasa eskwela. Dami kong natututunan, mga tunay na eksena. Chilling with my homie, ito buti na naman. Dumadami na biyaya, bulsa nagkakalaman. Pinagpalaama namin, buhay ko ay gagaan. No excuses, kilos lahat yan, hindi abang. Sige lang manood, dito makikita mo. Mga tunay-tuna buhay, yan laman ang kanta ko. Positibong enerhiya lang ang gustong mata mo. Binabalance ko ang buhay, kaya to nagdadamo. Yo! That's Joe Cody and Easy Gay. Yo! Big Dog Steppa. Yo! Man! Hangin na nakaka-proud, man. Nakaka-proud. Alam niyo yung nakaka-proud. It's not, hindi sa ano, hindi dahil sa magagaling na kayo. Nakaka-proud lang din and you inspire people to spit their own rap songs, no? Rap lyrics. Just like, man, si Easy K, man, malaki pinagbago niyan. Taksim buhay ako. Malaki pinagbago niyan, putang ina, promise, malaki pinagbago niyan. Oh, hindi nag-i-spit yan, putang hindi na makakanta yan. Ngayon nag-i-spit na. And narinig ko na Hindi sa marunong Tagalog. oh, putik na ngayon marunong Tagalog, man. Hirap talaga. In the future, alam mo ko, mas gagaling ka pa. In the future, mas gagaling ka pa. Basta makinig ka lang sa mga naging mentor mo, katulad si Joe Gotti, man. Alam niya ang pasikot-sikot sa rap scene, sa trap industry. Turuan nyo rin siya kung paano kasi hindi po pwedeng isang utak lang ang gumagana. Kasi 8 kayo. So, ibig sabihin, 8 utak sa isang tracks. Parang ganon. So, okay, so maraming salamat, Joe Gotti nga pala and Easy K from Zagreb, Croatia. Ano nga pala ang pangalan ng movement nila? Filipino G. So, shoutout sa lahat ng mga Filipino G. Hopefully to meet Filipino G in Zagreb, Croatia. So, maraming salamat, Joe Gotti again and Easy K. Mabuhay kayong dalawa at kasama ng 6 na sundalo, mabuhay kayo. Filipino G movement, mabuhay kayong lahat. Lahat ng hip-hop sa mundo, mabuhay kayong lahat. And then, yun lang mga bossing. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Introducing nga ulit, Joe Gotti and Easy K, Johan Stevie nga pala para sa ating episode number 2 ng podcast interview para sa ating mga aspiring rappers globally, hindi lang pang Pilipinas. So yun lang mga boss, maraming salamat. Peace out. Yeah.